Sa pagpapatuloy ho ng ating aralin ho sa aklat ho ng Roma, tayo po ay nasa talatang 18 na po, verse 18 up to verse 25 na po tayo. So patuloy po nating pag-usapan ho ngayon ang ama ho ng pananampalataya upang makita po natin kung papaano po na siya po ay kinalugdan ho ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya na pinakita ho niya sa Diyos. So dito ho sa aklat ho again ng Romans chapter 4 ho tayo, beginning verse 18 up to verse 25. Basahin po natin pong talatang pong ito. Sabi ho dito ay, umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi. Magiging napakarami ng iyong binhi. Verse 19, hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Verse 20, gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Verse 23, ngayon hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang. Verse 24, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga matay. Verse 25, last verse, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. So the title of our message is The Faith of Abraham Part 2. So bakit Part 2? Dahil sa kapitulo na ito po, mula ho verses 1 to verse 8 po, ay tinalakay ho na natin ang pananampalataya ni Abraham. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng kanyang pagpapakita ng halimbawa sa bayang Israel at kahit pa sa panahon ho natin ngayon, na malaki po ang ambag ho ng pananampalataya ho ni Abraham para po makita ho natin dahil sinusundan po natin kung anong klase hong tao po ang Abraham na ito. Kung bakit siya po ay kinalugdan ho ng Diyos. Dapat tularan ho natin ang taong ito dahil siya po ang tinawag na ama ng pananampalataya. Napakahalaga na ang bawat mananampalataya sa henerasyon natin ngayon ay kilala ho natin itong Abraham na ito. Amen po ba? Let us pray po. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon po sa magandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Naway buksan niyo po ang aming pagkaunawa sa iyong mga salita. Maintindihan po namin ng malinaw ang mensahe po, Panginoon, ng pananampalataya ni Abraham, aming Ama. Bagamat ito po ay aming natalakay na po ng mahigit 2 linggo na po, aming Ama, nawa po ay maintindihan ho namin ang ipinakitang pananampalataya ni Abraham sa iyo. Dakilang Diyos, nawa po ay maging tularan po namin ang kanyang ginawa, dakilang Diyos, dahil sa panahon namin ngayon, kailangan ho naming magpatuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Aming Ama, salamat po ng marami. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita na amin pong pag-uusapan ngayon sa umagang ito. Sa iyo lamang po ang papurit parangal sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise ye the Lord. So habang pinapanood ho natin ngayon ang pagsulong ho ng pananampalataya ni Abraham, ako po ay namangha sa pagmamahal ng taong ito po sa Diyos at sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi katakataka, mga kapatid, na ginamit ho ni Pablo si Abraham bilang pinakamataas na halimbawa upang patunayan na ang kaligtasan ay dumarating dahil lamang saan? Sa pananampalataya. Itong huling ilang talata ng Kabanata 4 po ay nagtuturo sa atin ng katotohanan na hindi tayo maaaring umasa sa pagsunod sa kautusan para iligtas po tayo. Wala po. Hindi tayo maaaring umasa sa ating mabubuting gawa para iligtas po tayo.
Hindi tayo maaaring umasa sa anumang panlabas upang iligtas ho ang ating mga kaluluwa. So ang punto ni Pablo ho dito, tulad na nangyari sa buong kabanata na ito po, ay ang kaligtasan ay ginawa lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala nang iba pa, kundi pananampalataya lamang. Kaya po ang nakamamangha dito po ang Abraham na ito, Abraham na ito po, sila pong lahat po ay nilipasan na ho ng panahon. Nilipasan na po. Kasi po, si Abraham po ay 75 years old na. Yung ipinanganak si Isaac ay 100 years old si Abraham. At 90 years old po si Sarah. So ngayon po dito, anong gustong patunayan ho ng Diyos sa atin ho ngayon dito? Na ang Diyos po ay hindi nalilimitahan ng panahon dahil siya ay Diyos. Dapat yun po makita ho natin. Kung nalipasan na po ng tinatawag nating pagnanasa ang babae at lalaki, tandaan ho natin, ang Diyos ay hindi pwedeng tinatawag nating limitahan sa kanyang kapangyarihan dahil siya ay Diyos. Maliwanag po. Imagine ho ninyo, ang Sarah po ay nagdalang tao ng ilang taon po? 90. Imagine ho ninyo yun, 90 years old. Ngayon, nag-search ako sa internet, the oldest woman pala na nanganak. Ewan ko lang kung kailan po nanganak po ito. Hindi ko po na yung dato nito. Si Iramati Mangamma, kilala ho niyo ito. Yan. Si Iramati Mangamma currently holds the record for being the oldest living mother who gave birth at the age of 73. 73. Tama po yun. Napakinggan ho ninyo. Paano nangyari yun? Hindi, totoo po yan. Kahit i-research ninyo kasi kinuha ko lang sa internet po yan. Through cesarean in the city of Hyderabad, India. So she delivered twin baby girls. Ayan po, baby girls, making her also the oldest mother to give birth to twins. Anong paraan? Ito ho yun, titigan ho natin. Ano ang paraan? Bakit po nagdalang tao po ito? Ito po yung paraan ho ng vitro fertilization or IVF. No. Ito yung paraan ho ng teknolohiya na pinagsasama po ang malusog na egg cell at sperm cell ng labas. Alam ng biology student to. Gumagano Okay, pinagsasama yun sa labas. At ito po yung sa pamagitan po ng teknolohiya at kasama ho dito ang medisina. Pag alam na ho mismo po na malusog na po at nakabuo na po at ito po ay tinuturok doon sa babae. Surrogate. Mga surrogate mother po. Okay, yun po yun. Pero kakaiba po ito. Si Emma po ay matanda na. Okay. So sabi ho doon, ang problema ho dito, yung itinurok na sa uterus ni Emma. 25 years ago, menopause na siya. O paano yun? Kakaiba, di ba? Pero totoo po yun eh. Siya mismo po eh. Hindi ko natin alam kung ano pang pamamaraan pa ng teknolohiya ho ng India ang ginawa dahil siya mismo po at the age of 73 years old, through cesarean, nabuo po yung ito, dalawa pa. Di ba? Kakaiba. Di ba, ika nga, sabi ho nila, ang babae daw po, pag nanganganak, yung isang paa ay sa hukay, yung isang paa ay nasa mundo. Okay po. Meron ho tayong member sa sukat ay namatay po sa panganganak.
Last Wednesday po ay binawian po ng buhay. Dahil lying in ho yun daw, lying in. Ayon sa kwento kahapon, kasi galing ho ko doon kahapon, sa 100 babae daw po, isa ho siya doon na kung saan ay pumutok ho yung panubigan. Usually dapat ang pagpumutok ang panubigan, lalabas saan? Sa puwerta. Siya po ay hindi lumabas sa puwerta. Pumutok ang panubigan sa loob. Kaya po, ayon ho doon sa kwento ho, sumama ho yung tubig sa dugo na pumunta ho sa baga at sa heart. Kaya namatay ho yung 24 years old na member ho natin. At yung baby po ay sinorvive na recover namang ilang parang hours, pero namatay din. At ngayon po ay magkasama ho doon sa kabaong ho yung mag-ina. So, kita ho natin kung gaano po ang hirap ng dinadanas ho ng isang ina. Amen. Kaya mga anak, yung mga anak dito, dapat mahalin ninyo ang inyong mga ina. Dahil sila yung nagluwal sa atin. Amen. Yung mga kabataan na nandito. Napakahalaga niyan. So balik ko tayo dito kay Emma. Kakaiba naman si Emma. So ang ginawa pala ho dito kay Emma, nung in-start na ho na iturok ho yung malusog na pinagsama ng sperm cell at egg cell sa kanyang uterus, binantayan ho siya sa loob ho ng 9 na buwan. At yun po ay through cesarean operation ang ginawa sa kanya. Kalahon ninyo mga kapatid, balik ko tayo kay Sarah. Kung siya po ay 73, walang tatalo kay Sarah kasi 90 years old. Normal delivery. Hindi cesarean. Di ba? Talo niya si Emma. Paano iiri ang 90 years old? Di ba? Paano iiri yun? Kakaiba ho yung pananampalataya ng Abraham at ni Sarah. Kalahon ninyo ang pagbubuntis ni Sarah, yan po ibunga ng pananampalataya. Huwag nating sabihin hindi nanampalataya si Sarah. Nanampalataya po si Sarah, mga kapatid. Bagamat ang Hebrew word na ginamit ho doon, yung yung laugh ho doon, yung laugh. Ang Hebrew word yan ay yisva. This name means one who laughs or rejoice. Hindi ibig sabihin po dito na nag-alilangan siya, ha? Hindi po. Kasi nagbuntis po siya eh. Nagdalang tao po siya eh. Tumawa lang ho siya, napangiti lang ho siya. Bakit po? Kasi matanda na siya eh. Bakit pa siya magdadala? Bakit nung tinawag siya ng Diyos, bakit hindi pa nung mga oras na yung panahon na yon? Nung kinausap din ng Diyos yung asawa niya, na gagawin siyang ama ng maraming bansa, bakit hindi yung oras na yon bigyan siya ng anak? Bakit hinintay pa na, eto na, magkukluban na 90? Ano pinapakita ho sa atin ng Diyos? Yung mga limitasyon ho ng tao, yan ay dapat ho nating itabi. Tignan natin ang Diyos. Huwag nating limitahan ng Diyos dahil makapangyarihan ng Diyos. Kaya naniniwala po ko, si Sarah po, naniwala din siya, nanampalataya din siya. Bakit? Naniwala siya sa Diyos ni Abraham. Kaya nga ho siya nagdalang tao. Huwag nating sabihin na si Sarah ay nag-alilangan. No, hindi siya nag-alilangan. Napangiti lang siya kasi nga, matanda na siya. Pero, hindi siya nag-alilangan. Bakit? Nandun kasi yung kanyang asawa na sumusuporta sa kanya. Kaya mahalaga po sa mag-asawa, pareho po ang inyong pananampalataya.
dapat pareho po ang inyong relihiyon, ang inyong paniniwala. Kasi kung iba po ang paniniwala ng asawa mo, ano ang ituturo ninyo sa anak nyo? Tama po ba ako? Kaya mahalaga po sa halimbawa, binata ka o dalaga ka. Mahalaga na dapat ang iyong mapapangasawa ay kaparehas ng iyong paniniwala, ng iyong panampalataya. Para yung magiging supling ninyo, dadalhin din ninyo sa panampalataya ninyo sa Diyos. Amen? Alam mo ninyo, yung dahil guro nga po ako, meron akong mga estudyante na mananampalataya. Mhm. Tapos ang kinikwento, mabuti na lang dahil naboborn again po sa school namin, yung mga bata, dahil ako nga ho yung kanilang CLDE teacher, nag-i-evangelize ako sa kanila. Ngayon, merong concern minsan yung mga bata sa akin. Sabi sa akin ng mga bata, Pastor Ray, salamat dahil ako po ay nakakilala kay Kristo. Pero meron pa ho ako mga kapatid na hindi po nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi ko doon sa mga bata, bahaginan mo. Tapos meron mo po mga kwento naman, na kwento sa akin ng mga bata, Pastor Ray, yung nanay ko po, iba pong relihiyon, Jehovah's Witnesses. Yung tatay ko po, Christian. Ang layo ho nun, mga kapatid ha. Jehovah's Witnesses, tapos Christian. Ang layo ho nun. Tapos mabuti na lang po, itong batang ito, pinag-aral ho sa amin. In-explain ko sa kanya, anong pananampalataya ng Jehovah? Sabi ko sa kanya, anak, nasa part siya ng tinatawag nating cults. So naintindihan niya, ibig sabihin pala nanay ko kulto. Yan po sinabi ko sa kanya. Ang tanong ko, bakit ang tatay mo, Christian, bakit nag-asawa ng Jehovah? Yun ang problema. Kaya malabo po yung mga anak ko lito eh. Saan sila pupunta? Sa nanay ba nila o sa tatay nila? Yung tatay ho nila, malabong Christian. Bakit po? Kasi kung malinaw na Christian ho yun, dadalhin niya ang anak niya sa panampalataya niya. Pati asawa niya, dadalhin niya sa panampalataya niya. Naniniwala po ko si Abraham po, nirendahan ho niya sino? Si Sarah. Sinabi niya si Sarah, maniwala ka sa Diyos ko. Hindi ang Diyos mo ang paniniwalaan ko. Tandaan natin yan mga kapatid ha. Kaya kung ikaw ay tatay, dapat ikaw, kung anong panampalataya mo, dadalhin mo yung pamilya mo sa panampalataya mo. Kaya nga po, mahalaga po na dapat po, kung binata ka ngayon, dalaga ka ngayon, huwag kang mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Kasi malaking problem po yan. Kasi pag nagkaanak ko kayo, hindi alam ng mga anak ninyo kung sino ang paniniwalaan nila. Amen? Kaya yung mga anak ko itong mga dalaga pa sila, sabi ko sa kanila, kahit hindi pogi, basta Christian. Yan yung billing ko sa kanila. Basta may takot sa Diyos. Kasi yan po ang pinakamahalaga po. Bakit po? Kasi habang buhay yan eh. Habang buhay mo siyang kakasamahin. Mabuti na lang kung kaya mong manduhan ng asawa mo. Problema, babae po yung mga anak ko. O, di ba? Paano na ba manduhan ho nila kung hindi mananampalataya ho yung napangasawa ho nila? Mabuti na lang ho, mananampalataya ho yung napangasawa ho nila. Ngayon, kung lalaki ka, binata ka ngayon, dapat, simulan mo lang ngayon, tama dapat ang pipiliin mo. Basahin mo na ninyo ang 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ano sabi ko dito? Huwag kayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagkasama mayroon ng katuwiran at
katuwiran at kasamaan. O anong pagkasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Malabo. Hindi ba pwedeng magsama ang Kristiyano at hindi Kristyan? Kinakailangan parehas na Christian sila para yung kanilang mga supling pupundasyonan nila ng pananampalatayang Kristiyano. Nandiyan pa ho ba kayo? Kasi mas mabuting mabuo ang isang pamilya sa isang pananampalataya. Balik ko tayo kay Abraham. Malaki ang nagawa ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kahit matanda na sila, nagkaroon pa sila ng anak. Nakuha ninyo po. Kasi yun po yung pinapakita ho ng pananampalataya eh. Ang pananampalataya ay kapanatagan. Ibig sabihin, confident ka na alam mo, tiyak mo na merong kang tunay na Diyos. May makapangyarihang kang Diyos na sumusubaybay sa'yo. Amen po ba? Yan si Abraham. Tingnan niyo po, mula verses 18 up to verse 20, anong tinuturo ho dito? Abraham's faith was well placed. Yung pananampalataya ni Abraham po ay maayos pong nailagay sa kanya. Verse 18 po, the duration of his faith. Yung tagal ng kanyang pananampalataya. Sabi ng verse 18, umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. When the promise was first given to Abraham, he was 75 years old. Meaning, nilipasan na ho siya siguro ho ng pagnanasa na sumiping sa kanyang asawa. Opo. Wala pa naman nung Viagra ho noon. Wala pa po. Di lalo na talagang wala po talaga. Walang pag-asa. Tapos, matanda na ho si Sarah. Kaya malabo talaga. Pero, eto ang ginawa ho niya. Naghintay pa rin ho siya ng matagal bago nagkaroon ng katuparan ang mga bagay na ipinangako sa kanya na halos ilang taon? 25 years. 25 taon, hinintay niya yun. So the Bible tells us that Abraham believed God. This word is in a tense that suggests that he believed God when he received the promise and he kept on believing. Again, he kept on believing until the promise was fulfilled. Naniwala ho siya that time. Nung siya'y kinausap ng Diyos, naniwala siya agad, ora mismo. Naniwala siya na siya po ay magiging ama ng maraming bansa. So ayon sa pag-aaral, remember that the verb translated believe is from the Greek word pistio, which always takes an object, and the object in the Bible is always God. Tandaan ho natin, kung tayo po ay mananampalataya, dapat may object. Sino yung object of our faith? The object of our faith is Jesus. Jesus, ang Panginoong Yesus. So during the time of Abraham, nagpakilala ang Diyos sa kanya sa paraan ng pangalang Yahweh. Ayon po sa aking pag-aaral, based on my study, yung Yahweh yon, walang iba, si Jesus. Si Jesus. Ibig sabihin, gumagawa na po, kumikilos na po si Jesus during the Old Testament time. Ibig sabihin, si Abraham, naniwala kay Jesus, doon pa lang. Nakita na ho niya. So, particularly Jesus Christ, so this verse 2 gives only one condition for the person coming to God for salvation is only by faith. Dahil lang po sa pananampalataya. Kaya kung isang tao po ay may pananampalataya, hindi nawawala sa kanya ang pag-asa. Tama po ba ako? Kung meron kang pananampalataya, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Dahil may magkadugtong po ang faith at hope.
Tandaan ho niya mga kapatid. Kasi po si Abraham may pananampalataya, pero umasa siya. Hindi ka pwedeng may pananampalataya tapos wala kang pag-asa. Kaya ka merong pag-asa dahil meron kang pananampalataya. Tama po ba ako? Kaya nabubuhay tayo sa pananampalataya at nagpapatuloy tayo sa pananampalataya dahil meron tayong inaasahan. Ang pag-asa natin na kanino? Na kay Kristo. So Abraham, Paul states, was a man who beyond hope believed in hope. Kaya ang isang tao po na may pananampalataya, hindi nawawala again ang pag-asa at patuloy niya itong hihintayin. He kept believing. Meaning, noong tinanggap ni Abraham yung promise na siya'y magiging ama ng maraming bansa, he kept believing. Ibig sabihin, hindi siya nag-aalinlangan. Nagpapatuloy yung kanyang pananampalataya. He kept believing. Patuloy siyang naniniwala. Ilang taon? 25 years. Never na nag-doubt. Tayo po. Ilang buwan lang Hindi ka lang tinugon ng Lord. Ay, hindi naman totoo si Lord. Hindi naman niya ako tinugon. Buwan lang minsan, umaangal na tayo. Si Abraham po, 25 years, he kept believing. Hindi siya nag-alilangan. Kaya kung meron kang pinagpipray, kept believing. Tuloy-tuloy ka lang maniwala. Ubasa ka na mangyayari sa'yo. Matutupad yun. Kasi napakahalaga, kept believing. Ang isang taong naniniwala, sumasampalataya, meron siyang pag-asa. Amin po ba? Hintayin mo lang. Ano ang mensahe ng Diyos para sa ating mga kapatid? Ang mensahe ng Diyos, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Matuto tayong maghintay. Maghintay ka lang. Sabi mo sa katabi mo, maghintay ka lang. Ang problema kasi sa atin, mainipin tayong sobra. Di ba? Mainipin tayo masyado. Kasi may timetable si Lord. Alisin mo ang timetable mo. Yes, meron kang timetable, pero sa Diyos, kailangan alisin mo ang timetable mo. Hintayin mo yung timetable ni Lord. Kasi mas maigi ang timetable ni Lord sa timetable natin. Yung timetable ho natin, mapapahamak tayo doon. Bakit? Kasi ang nakikita ho natin ay yung limitasyon ho natin lang. Pero ang Diyos is unlimited. Amen. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Paano, Pastor Ray, pag nabigo ulit, di bangon ulit. Amen. Pag nabigo ka, bangon ulit. Kung ilang beses kang bumagsak, bangon ulit. Kasi napakahalaga ang isang taong may pananampalataya. Pinapakita niya sa Diyos, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Bakit? Alam niya, totoo yung kanyang sinasampalatayanan. Yun si Abraham. He kept believing. Why? Kasi totoo si Jesus. His name is Yahweh in the Old Testament. Ako hangap nga po, kala ho ninyo, tingnan ho ninyo po ang ilaw ho natin. Kanino ho nang galing ho yan? Sinong great scientist po? Salamat. Sino po? Kaya ho ba yun? Sino po yun? The maker of ng bulb condensed lamp. Tama po ba? Si Thomas Edison. Ayon sa pag-aaral, kalahon ninyo, halos 2,774 times according to his records kung papaano ho niya nabuo ang lamp na yon, yung bulb. Ayon ho sa kanyang history,
Nasunog pa ho yung kanyang laboratory. Pero hindi ho siya tumigil hanggat hindi ho niya nape-perfect yung bulb na yon. Tagal ho. 10,000 mga pamaraan ang ginamit ho niya. Pero mahigit 2,000 po, fail po siya. Hanggang natuklasan niya na ganap. Kaya meron ho tayo ngayong ilaw. Because of Thomas Edison. Di ho ba, mga kapatid? Anong tinuturo po ng mga kasaysayan? Si Abraham hindi sumuko. Si Thomas Edison hindi sumuko. Isipin mo na lamang kung papaano ka naging tao. Ilang sperm cells ang naglakbay doon sa uterus na nag-uunahan. Ayon sa pag-aaral ay 200 million sperm cells po ang nag-uunahan, nagbabanggaan para lang makapunta sa ovaryo. Pero isa lang ang kailangan na cell para mabuo ka. Hindi ka sumuko doon sa mahigit na yung 2 milyong cells, isa ka doon na nakipagbanggaan. Hindi ako papasok sa ovaryo. Gusto ko ako. Maaring tinadyakan ka ng isang cell, hinampas ka ng isang cell, pero hindi ka sumuko dahil alam mo, kailangan mong mabuhay. Kaya nung ikaw yung una nakapasok doon sa ovaryo, tuwan-tuwa ka. Nanalo ako. Amen. Magiging tao ako. Ngayon, naging tao ka na. Bakit ka pa minsan sumusuko? Ha? Bakit kaunting problema lang, sumusuko ka na? Pero nung nandun ka pa lang, kasama mo yung 2 milyong sperm cell, hindi ka sumuko? Pero ngayon susuko ka sa mga maliit na problema lang? Tingnan mo kung paano ka naging tao. Hindi ka sumuko. Kaya huwag kang sumuko sa buhay na ito. Amen po ba? Ano man naranasan mo sa buhay, meron kang Diyos. Abraham, ang dami na ho niyang pagsubok. Bago po ibinigay sa kanya ang pangako na siya'y maging ama ng maraming bansa. Marami na ho siyang pagsubok. At nung ibinigay na sa kanya ang pangako na siya'y maging ama ng maraming bansa, nagutom mo sa kanila. Nagkaroon ng kagutuman sa pumunta sa Ehipto. Meron pang pangyayari ho doon ay sinabi niya na, pinsan ko yan. Tama po ba? Tama. Kapatid pala, kapatid. Sinabi ko niya, para po para hindi siya patayin ng hari. So marami mga problems na dumating. Tandaan ho natin, ang pananampalataya ho natin ay kinakailangan pong sigurado. Sabi mo sa katabi mo, sigurado ka ba? Di wag kang sumuko. Tama. Huwag kang sumuko. Tapikin mo sarili mo. Hindi ako susuko. Amen. Hindi ko susuko. Sa buhay, dapat kada umaga, bumabangon kanino? Naalala ko sa Nescafe. Kanino ka bumabangon? Sa Nescafe? Sa kape? Di ba? Advertisement? Kanino ka bumabangon? Kay Nescafe. Pero ang Christian dapat bumabangon dahil sa pananampalataya. Amen. Paggising mo ng umaga, kalahon ninyo, pananampalataya agad. Tandaan ho natin mga kapatid, ang daigdig na ito, punong-puno ho ng pagsubok. Tama po ba? Kasi doon pa lang ho nung magiging tao ka na, sinubok ka na Hindi ka na sumuko Hanggang sa na maging tao ka na, nabuo ka na. Kala niyo pinag-aaralan nga namin kanina, habang nagpapunta kami dito, ang galing talaga ng Lord.
Tingnan niyo po, ang galing ng Diyos. Paano nakakahinga ang isang bata sa loob ho ng bahay bata na siya po ay napapalibutan po ng ano? Ng tubig. Ang galing, di ba, ng Diyos? Kahanga-hanga ang Diyos. Kaya pala ang bata, magaling pala mag-swimming yan, dapat talaga hinahagis sa tubig. Kasi galing sa tubig. Huli niyo po. Kaya pala ang tao talaga, sa totoo lang, hindi ka talaga malulunod eh. Bakit ka ba nalulunod? Nervyos, takot. Pero totoo lang, kaya pala ho nating lumangoy. Lahat tayo, marunong tayo lumangoy. Bakit? Doon pala marunong ka ng lumangoy sa sinapupunan ng nanay mo eh. Di ba? Siyempre po, pag talagang yung delivery date na, ano nangyayari dito? Siyempre sumisikip na. Kaya sabi ho doon, ayun ko lang, tama po ba? Yung bata mismo ang sumisira ng bahay, at tayo ito, yung, tama ba? Kasi nasisikipan na siya eh. Di ba? Yung senaryo ho noong namatay, na member ho natin, hindi niya alam, sinira na ng bata. So yung bata po, nawalan ho ng oxygen. Kaya dead on arrival ho yung member ho natin. Kaya yung bata agad, biniyak agad po ang tiyan. Kinuha si bata, pero mga ilang oras, na ICU, patay pa rin. Pero galing pa rin ng Diyos kung papaano nabuo ang bata. Balik ko tayo sa ating pinag-aaralan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, umasa ka lang doon sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat kada araw, kada umaga, bumabangon ka na may pananampalataya. Bakit? Ang mundo ay lugar ng labanan, hindi palaruan. Kaya huwag natin sabihin ang buhay ay laro. Wala. Hindi pwede ang buhay ay laro. Ang buhay ay labanan. Like I said ko sa inyo, we are not called to play on the playground but to fight on the battleground. Hindi ka tinawag ng Diyos para makipaglaro. Tinawag ka ng Diyos para makipagbaka. Amen? Like Apostle Paul, lumaban siya ng mabuting paipagbaka. Ibig sabihin, ang buhay pananampalataya ay paikibaka, hindi laro. Marami ho tayong maranasan sa daigdig na ito, kaya we need faith. Kinakailangan tuloy-tuloy yung ating pananampalataya. Dahil may demonyo, may diablo. Naniniwala ho ba kayo may demonyo? Opo, pastor, minsan yung asawa ko minsan dinidemonyo ako eh. Ha? Huwag mo ibaling sa asawa mo. Tandaan natin mga kapatid, minsan ang problema hindi asawa mo, minsan ang problema ikaw. Tayo mismo minsan ang problema. Bakit hindi natin ayusin ang relasyon natin sa asawa natin? Kasi kung maayos ang relasyon natin sa asawa natin, walang problema. Tama po ba mga kapatid? Sa buhay pag-aasawa, dahil alam naman ho natin mga kapatid, napakalaga para mapanatili ang pagsasama ng mag-asawa. Ang kailangan ng ano po? Love and understanding. Di ba? Kasi kung kaya mong unawain ang asawa mo, dahil mahal mo ang asawa mo, uunawain mo ang asawa mo, kahit ang asawa mo minsan. Ano? Kayo na magdugtong. Diba? Kasi ikaw nakakilala sa asawa mo eh. Pero si Abraham, kakaiba si Abraham, yung relationship nilang dalawa ni Sarah, magkatugma, parehas ang paniniwala nila. Kaya pinakita ho ni Abraham kay Sarah ang pananampalataya at alam din ni Isaac ang pananampalataya. Bakit? Minana ni Isaac ang pananampalataya. Kanino? Kay Abraham. Naisalin. Kaya mahalaga po, tayo po mga mananampalataya, keep believing. Keep believing. Tuloy-tuloy lang ang pananampalataya. Abraham kept believing. Kaya siya nagtagumpay.
Dahil may demonyo again, dahil may demonyo, sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world is Satan. Bakit sinabing the God of this world? Diba ang Diyos ang nagmamay-ari ng langit at lupa? Yes! Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pero ang demonyo po ay may timetable ang Diyos sa demonyo. Ang demonyo ay gumagalaw, kumikilos sa daigdig na ito. Kaya minsan, kung bakit tayo nakakaranas minsan ng problema sa buhay, yung bang tinatawag natin minsan, bakit nangyari ito? Tandaan natin mga kapatid, ito lang dapat nating tandaan, hindi maaagawa ang demonyo hanggat hindi binibigyan ng permiso ng Diyos. Amen? Kaya kung alam ho natin, God is in control. The word God is in control. Lagi alam ng Diyos ang pinakamabuti sa'yo. Kaya kung may nangyayari man sa'yo na pangit at minsan tuloy-tuloy yung mga pangit na yan, inaalaw ng Diyos para to test our faith. Para maging strong yung ating faith. Tingnan po ninyo mga kapatid, 25 years, maaari pong tinutokso na ho siya ng mga nakapalibot sa kanya. Maaari yung pamangkin niya. Sino yung pamangkin niya? Sino po? Si Lot. Maaari pong tinutokso ng pamangkin niya. O, kala ko, tito, bibigyan ka ng anak. Ba't hanggang ngayon, wala ka pang anak? O, di ba? Pero he kept believing. Hindi nawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy. Kasi minsan, ginagamit ho ng Diyos ang demonyo para to test our faith. Kaya yung mga negative things na dumarating sa buhay po natin, yung panalangin ni Tatay Bio kanina, positive and negative. Totoo po yun mga kapatid eh. Hindi magkakaroon po ng current kung walang negative and positive. Tama po ba? Para mag-flow ang current, dapat may negative and positive. Sa buhay pananampalataya, para maging aktibo po ang buhay pananampalataya, dapat may nagaganap na negative and positive sa buhay po natin. Ano po yan? Yung mga problems in life na dapat po matest po tayo. Ngayon, paano tayo mag-overcome po dyan? Napakahalaga ng pananampalataya. Hindi tumitigil ang pananampalataya. Pag once na meron kang pananampalataya, tuloy-tuloy po yan. Naikibaka ka araw-araw. Pag gising mo ng umaga, merong agad problema. Minsan, paano yan? Walang pangsaing. Problema agad. Kaya na, kahapon nagbayad ako ng bill ng tubig namin. May kasabay ako. Ang laki naman ng bill namin. Ano ba nangyari? Ba't ganito? Nagreklamo doon sa bayaran ng tubig. Sabi nung cashier, baka meron po kayo naiwanan. Hindi. Tuloy. Ang laki tuloy ng expenses ko. Problema agad. Minsan sa buhay ho natin, kahit tayo pumananampalataya, dumarating din ho tayo sa ganun. Minsan nagigipit din ho tayo. Sino ba ito hindi nagigipit? Taas sa kamay. Minsan nagigipit din ho tayo, di ho ba? Financially, nagigipit ho tayo. Pero hindi tayo nag-aalinlangan sa Diyos. Dahil naniniwala ho tayo, kayang i-provide ni Lord yung pangailangan ho natin. Amen po ba? Ngayon kung ginagamit ho ng Diyos sometimes ang demonyo para guluhin ho ang ating pananampalataya, alam ng Diyos na kaya mo yan. Kaya na mo yan. Hindi iaalaw ng Diyos na hindi mo kaya yan. Kaya pag sinabi ng demonyo, Hoy, Lord, kaya naman yan naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo eh. Subukan natin, Lord. Bigyan natin ng kakulangan sa kanyang pangangailangan. Hindi na mag-church yan. Hindi na sisimba yan. Pag walang pamasahe, hindi na magsisimba yan. Mas maganda yon. Yung magsisimba ka na wala kang pera, anong gagawin mo? Maglalakad ka. Tama po ba, Tatay Pampi? Ayoko, parang nabanggit sa akin, Tatay Pampi, wala siyang pamasahe, nilakad niya mula Santa Rosa. Wala raw siyang pamasahe.
Yung hindi natinag yung kanyang pananampalataya. Imagine nyo gano'ng kalayo yung Santa Rosa, pupunta din sa Muntinlupa para lang magsimba. Kaya hindi matitinag kahit walang pamasahe. Ang isang tunay na may pananampalataya kahit walang pera, magsisimba. Amen. Kahit wala kang pang-offering, sisimba ka. Amen. Hindi tayo after sa offering. After tayo, nasama-sama tayong sumasamba sa Diyos. Hindi sumisimba. Tandaan natin mga kapatid, malaki ang pagkakaiba ng sumisimba sa sumasamba. Yung sumisimba lang siya physically, pero yung kanyang puso, hindi tunay na sumasamba sa Diyos. Kasi mahalaga ang isang tao. Nagsisimba ka na, pero sumasamba ka pa rin sa Diyos. Amen? Nandiyan pa ho ba kayo? Kasi kailangan ho natin ng pananampalataya. Kaya kung yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, mapagtatagumpayan ho natin ang lahat sa daigdig na ito. Basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 5, talatang 4 hanggang 5. Sabi ho dyan, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Sino ho dito mga born again? Taas na kamay. Ha? Ibang, hindi kayo born again? Parang alilangan kayo. Taas na kamay ang born again. Aba, ipinanganak ka ng Diyos. Kaya naiintindihan mo ang pangangaral ng Satanas. Tama po ba? Naiintindihan niyo po ba ang pinapangaral ko? Nauunawaan niyo ba ang sinasabi ko? Ibig sabihin, kung nauunawaan mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ipinanganak ka ng Diyos. May espiritu ka ng Diyos. Kasi kung wala ang espiritu ni Kristo sa'yo, hindi ka kay Kristo. Kaya ang isang mananampalataya, ipinanganak yan ng Diyos. Tingnan niyo si Nicodemo. Bakit hindi niya maintindihan yung sinasabi ni Kristo? Ano sabi ni Kristo? Maliban ang tayo ipanganak na muli, hindi siya papasok saan? Sa karya ng langit. Anong agad na sinasabi ni Nicodemo? Muli ba akong papasok sa bahay bata ng aking ina para ako'y muling ipinganak? Hindi. Tingnan ninyo, bakit po ang isang natural man, hindi niya maintindihan ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kahit matalino pa ang isang tao, hindi niya maintindihan ang mga bagay ng Diyos hanggat hindi binubuksan ng Diyos sa kanya ang pagkaunawa sa mga bagay ng langit. Kaya kinakailangan maipanganak siyang muli. E naniniwala po tayo na kinakailangan ng isang tao na makasalanan ay maipanganak na muli. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pakilakas. Pananampalataya. Iwan niyo. Dahil ipinanganak ka ng muli, na born again ka na. Meron ka ngayong pananampalataya. At yung pananampalatayang yan, dapat yan ay ginagamit mo araw-araw. Sa tuwing, paano paraan ginagamit ang pananampalataya sa araw-araw, Pastor Ray? Pagising mo ng umaga, nagpipray ka ba? Ha? Pagising ba ng umaga, nagbabasa ka na ba ng Bible? Pag hindi mo ginagawa yan, pagising mo ng umaga, cellphone agad ang hanap mo, aba, suriin ho natin ang ating mga sarili. Tandaan natin, napakahalaga po na pinapakita ho dapat ang pananampalataya. Kaya dito po sa atin po, tinuturuan ko ho kayo na dapat po meron kayong devotion. Meron kayong devotion. Meron kayong morning devotion. Kasi para magtuloy-tuloy po yung ugnayan ho natin sa Diyos, yung ating spiritual life, yung ating Christian life, dapat may ginagawa ka sa sarili mo. And that is the process of our progressive sanctification.
Amen po ba? Which is our second tense of our salvation. Kinakailangan makita po ang pananampalataya ito. Bakit po? Sabi ng verse 5, sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya maliwanag po mga kapatid, ang sino mang magtatagumpay sa daigdig na ito, yung believers in Christ. Kaya tayo po mananampalataya ni Kristo. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon, nagtagumpay ba si Abraham? Answer me. Yes. Bakit po? Dahil saan? Sa faith niya. Sa panahon natin ngayon, tularan din natin si Abraham kung gusto nating magtagumpay. Ngayon, kung tatanungin ka ng Diyos, halimbawa po, bumaba ang Diyos dito. Tatanungin ka ng Diyos, Karina. Ako naman, Pastor, last Sunday, ikaw gusto ko, Sister Karina eh. Kasi kaedad kita eh. Ay, hindi pala, matanda ka sa akin ha. Ng ilang buwan. Kung tatanungin ka ng Diyos, Karina, sasabihin sa'yo ng Diyos, Karina, anong bigyan mo ko ng malalim na dahilan kung dapat pa kitang buhayin sa daigdig na ito? Sige nga. O kunwari, ikaw yung Miss Philippines. O Mrs. Philippines. Kung tatanungin ka ng Diyos, sabihin sa'yo, Karina, bigyan mo ko ng malalim na dahilan kung bakit pa kita bubuhayin. Dahil po, habang nabubuhay po ako, habang may hininga po ako, is ipagsiserve ko po sa Kanya. Very good. Talapakan natin si Karina. Alam niyo po mga kapatid, bigyan mo ng malalim na dahilan ng Diyos kung bakit dapat ka pang bigyan ng extension of life. Ako po, ang dahilan ko po, kung bakit ako gusto ko pang mabuhay, luwalhatiin ko ang Diyos every seconds of my life. Mag-glorify ko siya. Kay Sis Karina, mag-serve ako to glorify His name. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ka nabubuhay sa daigdig na ito. Yes, to serve Him. Habang naglilingkod ka sa Diyos, dapat tiyakin mo, naluluwalhati mo ba ang Diyos? Amen? Sa pagsasalita mo ba, naluluwalhati mo ba ang Diyos? Sa pag-iisip mo ba, naluluwalhati mo ba ang Diyos? Sa kinikilos mo ba, naluluwalhati mo ba ang Diyos? Kasi mahalaga mag-glorify mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung bubuhayin ka ng Diyos, dapat malbigyan mo siya ng kaluwalhatian sa buhay mo. Tandaan ninyo mga kapatid, ang katawan na ito, hindi na sa atin. Hindi na sa atin itong katawang ito. Simula nang ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus, hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng katawan na ito. Ang katawan na ito po, tandaan ninyo, binigyan yan, nagsakripisyo si Jesus para sa katawan na yan. Yang katawan na yan, yan ang gagamitin ng Diyos sa daigdig na ito. Naniniwala po ako mga kapatid, tayong lahat ay gagamitin ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo? Gagamitin kayo ng Diyos? Ako po ay isang sa puppet show. Alam ko kung paano kung pakilusin ang puppet. Alam ko kung paano kung pagsalitain ang puppet. Bakit po? Kasi ako mismo yung may kapangyarihan doon sa puppet na yon. At ang puppet na yun, walang iba ako. Ang puppeters mismo, ang Diyos. Pwedeng magsalita ang Diyos sa pamagitan ng basahan lamang. Ang katawan natin ay isang basahan lamang, pero kayang gamitin ng Diyos. Huwag mo sabihin wala kang pinag-aralan. Kahit wala kang pinag-aralan, kaya kang gamitin ng Diyos. God uses an ordinary people like Peter. Isang fisherman. Pero ginamit ng Diyos ng malakasan. Kaibigan, kapatid, magpagamit ka sa Diyos. Like ko sinasabi ko sa inyo, kung hindi ka magpapagamit sa Diyos, sino ang gagamit sa'yo? Sino?
Answer me, sino ang gagamit? Ang demonyo ang gagamit. Kaya ikaw mismo magpasya mula sa araw na ito, Lord, use me. Why? This body is yours. Sa'yo na itong katawan na ito. Naniniwala ho ba kayo mga kapatid? Kaya ang katawan na ito dapat nagbibigay luwalhati sa Diyos. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos? At kayo ay hindi sa inyong sarili. Ibig sabihin, hindi na kayo ang nagmamay-ari ng katawan na yan. Verse 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't pakilakas, luwalhatiin ninyo ang ano? Sino? Ang inyong katawan, ang Diyos. Kaya maliwanag po, mga kapatid. Kaya kung kinilala mo si Jesus na nag-sacrifice para sa ating kasalanan, ikaw ay binili na ng Diyos. Amen? Tinubos ka ng Diyos sa paanong paraan, Pastor Ray. Basahin natin 1 Peter chapter 1, verse 19. Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Kaya kung pinapahalagahan natin ang dugo ng Panginoon na susubuhin natin, luwalhatiin natin ang Diyos sa buhay na ito. Amen? Sana po isa goal natin. Pagising ng umaga, luwalhatiin ko ang Diyos sa buong maghapong ito. Ilang oras ka lang ba gumagalaw sa loob ng maghapon? Ilang oras po? Ilan po? Compute po, compute. Natutulog ka ng ilang oras? 8? Ilan po natitira? May nakas ako sa mate. 16? 16 hours. 16 hours gumagalaw ka. Sa 16 hours na paggalaw mo, make sure nag-glorify mo si Lord doon sa 16 hours na gumagawa ka. Amen po ba? Kung gagawa man ho tayo, hindi para sa tao. Gawin natin para kanino? Sa Diyos. Colossus Kapitulo 3, talatang 23. Sabi ho dito, ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya kung gagawin ho natin sa tao ang mga bagay na ginagawa natin, hindi natin mapiplease ang tao. Tandaan niyo ito mga kapatid ha. Tandaan niyo po ito. Kung may ginagawa tayo at ito'y ginagawa natin sa tao, hindi natin mapiplease ang tao. Bakit? Kahit tama ang ginagawa mo, hahanapan ka pa rin ng butas ng tao. Nakuha pa niyo mga kapatid? Kasi hindi natin mapiplease ang tao. Kahit sa tingin mo, maganda yung ginagawa mo, tingin naman ng kapwa mo, hindi naman eh. Kaya huwag mong gawin sa tao ang mga bagay sa araw-araw na ginagawa mo sa mundong ito. Gawin mo para kay Kristo. Kasi dapat yung ipiplease natin si Kristo. Why? We are Christian. We are followers of Christ. Please Christ in our lives. Si Kristo po ang i-please natin, hindi ang tao. Ako mga kapatid, hindi ko kayo pwedeng i-please. Kasi sometimes meron din po akong mga faults. Tama? May mali din po ako eh. Minsan ayaw yung ugali ko. Minsan ayaw yung sinasabi ko. Minsan ayaw yung kinikilos ko. Suplado naman ni Pastor Ray. Pati hindi ko binati. Natiksod ka na agad. Bakit? Kasi hindi ko nga pwedeng i-please. Kasi ito lang ho yan eh. Tignan yung katabi ninyo. Kaliwat kanan. Ano ba nakakatisod yan? Sa totoo lang, nakakatisod po yan eh. Sino ka dapat tumingin? Taas. Sa Diyos. Kasi pag sa Diyos ka tumingin, ano man ang kahinaan ng kaliwat kanan mo, harap likod mo, magpapatuloy ka. Tama po ba ako? Abraham, hindi siya tumingin sa kaliwat kanan. Kayo na tumingin sa Diyos. He kept believing. Kaya, ni-reward siya ng Lord. Kaya gawin mo lang sa Panginoon. Gawin mo lang sa Panginoon kung ano ang magagawa mo para sa kabubuti ng lahat. Kaya pagising mo ng umaga, Lord,
ano po ang magagawa ko na kabutihan para sa iyo at para sa aking kapwa? Ibigay mo sa akin ngayon. Amen? Kanina, gumising ka kanina umaga. Papaano mo luluwalhatiin ng Diyos? Kanina, nung gumising ka ng umaga. At ngayon, sa oras na ito, ibigay mo ang pagluluwalhati mo sa Diyos. Ano man ang magagawa mo para sa kanyang kaharian, gawin mo para sa kaluluwalhati niya. Palapakan natin ang Panginoon.